Hello everyone! Muli, mapagpalang araw sa inyong lahat. I hope and I believe na kayo ay blessed ngayong araw na ito, sapagkat alam naman natin, ang araw na ginawa ng Diyos ay araw na pinagpala. Hallelujah! So ngayon, muli tayong makikinig ng isang mensahe. Kaya minsan pa samahan niyo po ang inyong lingkod, si Pastor Louie. And huwag na natin patagalin, tayo ay mag-pray. At makiisa kayo sa prayer. Salamat po, Panginoon Diyos. Kami po ay excited, kami po ay lumalapit sa iyo, O Diyos. Na kailangan namin ang iyong pagpatnubay. So, Holy Spirit, Ikaw aming great teacher. Tulungan kami. Tulungan kami sa oras na to. I pray in Jesus' name. Amen. Wow. So, ang ating topic for today is the resurrection, The resurrection power. Ang ating text ay mula po sa aklat ng Roma, Chapter 8, verse 11. Sabi niya, "At kung ang Espiritu niya na muling bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa inyo." Hallelujah. Siya na muling bumuhay kay Kristo ay magbibigay buhay din sa inyong mga katawan na merong kamatayan. So, purihin ng Diyos, pagpalain ng kanyang salita. So, again, Romans chapter 8, verse 11. Okay? So, ulitin ko yung unang bahagi, At kung ang Espiritu niya na muling bumuhay kay Jesus mula sa mga kapatay ay nananahan sa inyo. So, ito ang isang malinaw po dito. Ang Espiritong muling bumuhay kay Jesus mula sa mga patay, the same Spirit, parehong Espiritu ang siyang nananahan sa atin. Hallelujah. Hindi ibang Espiritu, hindi natin pwedeng sabihin, ibang Espiritu yun na bumuhay kay Kristo. Hindi po. Kundi ang sinasabi, yung kapangyarihan na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, the same Spirit ang nananahan sa bawat isa sa atin ngayon. Wow! Praise God! Okay. Ibig sabihin, ang resurrection power ay hindi isang panghinaharap na usapin, kundi isang pangkasalukuyan na realidad. Bakit pangkasalukuyan? Sapagkat ngayon, sa puso mo, sa buhay ko, ang Espiritong ito ay nananahan. Ang Espiritong ito ay kumikilos. Hallelujah! Purihin ng Panginoon. So, ito ang Espiritong nagbabago sa ating buhay. Ang muling pagkabuhay ay hindi lamang 100 patungo sa langit, kundi kapangyarihan na bumabago ng ating buhay ngayon. Ito ang lakas na pumapatay, ito ang kapangyarihan na pumapatay sa ating lumang pagkatao at bumubuhay sa isang bagong buhay. Kaya nga yung 2 Corinthians 5:17, ang isinumang nakipag-isa kay Kristo
Isa ng bagong nilalang. Hallelujah! Wala nang dating pagkatao. Siya'y bago na. Paano nangyari yun? Sa pamamagitan ng resurrection power. Amen. Kapag ang resurrection power ay gumalaw sa puso ng sino mang tao, hindi na siya mamumuhay sa dating buhay o pagkatao. Hindi mo na kailangang manatili sa kasalanan. Dahil, sapagkat ang kapangyarihan bumuhay kay Kristo, ang kapangyarihan nagbigay buhay, hallelujah, kay Kristo mula doon sa libingan, ay siyang kapangyarihan na bumubuhay sa atin ngayon. Amen. Amen. Sa mundo na minsan nakakalungkot, sa mundong minsan ay nawawalan tayo ng lakas o pag-asa, ang resurrection power, ang kapangyarihang bumubuhay, ang nagbibigay o ang pinagmumulan ng ating bagong pag-asa. Hindi ito nagiging bulag sa realidad, kundi nagbibigay ng katiyakan na ang kamatayan, hallelujah, na ang kamatayan ay hindi huling kabanata ng buhay. Sabi nga ng Bible, ako ang muling pagkabuhay, at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay muling mabubuhay. Ito po ang ating pananaw. Ang pananaw ng mananampalataya ay iba. Hindi siya natitinag sa libingan. Bakit? Sapagkat alam niya, pag may gabi, mayroong umaga. Kapag mayroong kamatayan, ay mayroong pagkabuhay. At mayroong tagumpay sa kabila ng pagdurusa. Amen. Praise God. Ang resurrection power, ito ang nagtutulak sa atin para magmisyon. Ang mga alagad nung una, dahil sa kanilang takot, ay gusto nilang magtago, gusto nilang magkubli. Pero, nang makita nila at marinig nila na muling nabuhay si Jesus, ito'y nagbigay sa kanila ng tapang. Ito'y nagbigay sa kanila ng isang commitment o pagtatalaga na handa silang mamatay para kay Kristo. Hallelujah! Ang kapangyarihan ito ang nagpaikot sa daigdig. Ang apoy ng pagkabuhay ni Kristo ang nagbigay ng sigla at tapang sa mga iglesia. Sabi ng Gawa chapter 1 verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo ay aking magiging saksi. Kung wala ang ministeryo, kung wala ang resurrection power, ang paglilingkod ay walang bisa. Ang paglilingkod ay walang kabuluhan. Ngunit, dahil sa resurrection power, hallelujah, amen, ito'y nagbibigay ng kapangyarihan at nagbibigay ng kagalakan na nag-uumapaw sa ating mga puso. Purihin ang Panginoon.
Ang resurrection power sa muling pagkabuhay. Ang resurrection power ay simula pa lang ng isang walang hanggang katotohanan. Sa huling araw, ang parehong kapangyarihang nagbangon kay Kristo ang magbabangon din sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Sa unang Korinto chapter 15 verse 52, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang kasiraan. Sa araw na yon, ang mortal ay magiging immortal. Ang marupok ay magiging walang hanggan. At tayo'y nakikibahagi sa walang hanggang kalwalhatian ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang resurrection power ay hindi lamang isang aral, kundi ito ay isang realidad ng buhay. Ito ang Espiritu ng Diyos na bumabago, na kumikilos, na bubuhay, at nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng nakay Kristo. Sabi nga ni Jesus, ang libingan, hallelujah, ang libingan ay walang huling salita. Si Jesus ang merong huling salita. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon sa kapangyarihan na kumikilos sa buhay natin ngayon. At sa buhay na darating, ang resurrection power ang may huling salita. Glory to God. Amen. Wow. Okay, God bless you po. Muli po, naway pinagpala po tayong lahat. At mabuhay tayo ng isang uri ng buhay na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng tagumpay dahil sa kapangyarihan na kumikilos sa ating buhay. God bless you. God bless you.